ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 27, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, barkong may kargang mahigit 700,000 na bariles ng krudong langis mula sa Russia dumating na sa Pilipinas. Mas malaking supply ng gas natuklasan sa Camago 3 well sa Manampaya ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pag-ibigay ng ayuda para sa middle class, pag-aaralan muna ng palasyo. Price freeze hindi pa ipatutupad sa basic commodities ayon sa DTI. Malacanang iginiit na laging sincere ang Pilipinas sa pakikipagnegosasyon nito sa China. Pagkakaroon ng secret deal sa China, pinabulaanan ng Malacanang. House Committee on Justice ipinaliwanag ang paggamit ng terminong mini-trial kaugnay sa impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte. Metro News sa Pasig City Police, walang nakitang foul play sa pagkasawi ng 15 anyos na dalagita. Sa ating balitang SNT naman, pinakamatandang domestic dog na tukoy sa isinagawang genetic study sa ng mga researcher. Lifestyle News, 200-mile march ni King Harold papunta sa Battle of Hastings, isa lamang alamat ayon sa isang pag-aaral. Sa music trivia naman, kaarawan ngayon ng American singer-songwriter na nagpasikat ng mga witing My All at Hero. Sino siya? Alamin! Balitang kakaiba, Malta magbibigay ng 1.6 million pesos sa mga magsusurrender ng kanilang driver's license. Ang ating po oras, 6:45 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Dumating na sa Pilipinas ang barko na may lulang mahigit 700,000 na bariles ng Russian crude oil ilang araw matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency bunsod ng epekto sa bansa ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Dala ng barkong Sarah Sky na may bandila ng Sierra Leone ang mataas na kalidad ng krudo mula sa Eastern Siberia Pacific Ocean o ASPO pipeline sa Russia. Ayon sa mga dokumento, ang tatanggap ng kargamento ay ang Petron Corporation, ang operator ng nag-iisang oil refinery sa Pilipinas. Kinumpirma naman ng Malacanang ang pagdating sa bansa ng krudong langis mula sa Russia. Samantala, inihayag naman ng Department of Energy na dumating na sa bansa ang nasa mahigit 22 million litro ng diesel na kanilang inangkat bilang karagdagang supply para sa bansa. Ayon sa DOE, ito ang unang shipment na naglalaman ng 142,000 bariles ng diesel na bahagi ng target na hanggang 2 milyong bariles na karagdagang supply. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matagumpay ang pagsusuri sa Camago 3 well sa Manampaya na kayang maglabas ng hanggang 60 million standard cubic feet ng gas kada araw. Mas malaki ito at tinatayang 2.5 na beses na mas maraming gas kumpara sa naunang balon ayon sa Pangulo. Bahagi ito ng Manampaya Phase 4 project na layong palakasin ang lokal na supply ng enerhiya at pahabain ang operasyon ng gas field ng hanggang 6 na taon.
Ayon pa sa Pangulo, mas mura ang kuryenteng magmumula rito kumpara sa imported na natural gas, kaya inaasahang makatutulong sa pagbaba ng singil ng kuryente. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign, and it is significantly larger than our first. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Target ng pamahalaan na magsimula ang produksyon ng gas sa ika-4 na quarter ng 2026. Samantala, wealth tax, pinag-aaralan ng gobyerno laban sa mahal na langis. Narito naman ang report ni Chanel Salazar. Bukas ang Malacanang sa lahat ng posibleng solusyon para maibsan ang epekto ng mahal na langis kabilang ang panukalang wealth tax. Ito ay kasunod ng pahayag ni dating DEDA Chief Winnie Munsod na mas napapakinabangan umano ng mayayaman ang suspensyon ng excise tax kaysa sa mahihirap. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang direksyon ng Pangulo na walang isinasarang opsyon at lahat ng hakbang ay pinag-aaralan. Matagal na rin anyang tinutulak na ilang ekonomista ang wealth tax dahil maaari nitong bawasan ang labis na konsentrasyon ng yaman sa ilang tao. Gayunpaman, aminado si Castro na hindi ito ganun kadaling ipatupad. Sa karanasan niya na ibang bansa, hirap itong kolektahin at kadalasang limitado ang nalilikom na pondo. Ang ito pong klase na pagpapataw ng wealth tax ay talaga pong isang pangarap ng mga ekonomista. And these are his words, and I quote, "Imposing a wealth tax on the super wealthy is an economist's dream. Because wealth tends to compound. A wealth tax slows wealth concentration over generations. Such concentration translates into political and economic power, leading to market failures, slowing economic growth, and further weakening inclusivity." Si Palace Press Officer Claire Castro. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang pag-ibigay ng cash aid sa minimum wage earners, middle class at mga kawani ng gobyerno na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakasalalay sa kakayahan ng pondo ng gobyerno kung may patutupad ang naturang tulong pinansyal. Ipinaliwanag din ng palasyo na mas naunang tinutukan ng transport sector dahil sila ang direktang tinamaan at pinakanangangailangan ng agarang ayuda. Binabalanse rin anya ng Pangulo ang mga hakbang upang hindi agad sumirit ang pamasahe at sabay na makinabang ang mas nakararami. Sa ngayon, sinabi ni Castro na may umiiral ng mga hakbang para maibsan ang epekto sa publiko ng sunod-sunod na oil price hike, kabilang ang libreng sakay at diskwento sa pamasahe sa LRT2 at MRT3 na pinakikinabangan din ng mga manggagawa at middle class. The Camago 3 well has been Lahat po tayo, walang pinipili ang Pangulo. Nabibiyayaan na po. Kung kayo po ay sumasakay sa MRT, sa LRT, kayo po ay nabibiyayaan ng 50% discount. At may mga libreng sakay po tayo na maaaring ma-avail ng ating mga kababayan. Nauna lang po talagang bigyan ang nasa transport sector dahil sila po yung unang tinamaan. At kailangan nila ng ayuda, pero ang Pangulo, sinabi po natin, binabalanse lahat ang tulong sa ating mga kababayan. Kaya nga po, hindi agad pinayagang magtaas ng pamasahe para po ang lahat dito ay makinabang din. Dahil nga nauna pong binigyan ng ayuda ang nasa transport sector. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. 774 Balita Ngayon.
Samantala, hindi pa magpapatupad ng price ceiling o price freeze ang pamahalaan sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Sa pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee kahapon, sinabi ni Senator Bam Aquino na wala siyang makitang probisyon na nagtatakda ng price ceiling sa basic commodities at essential goods sa ilalim ng executive order na nagdedeklara ng State of National Emergency or Energy Emergency sa bansa. Tugod naman ni Department of Trade and Industry o DTI Assistant Secretary Regino Malyari Jr. na walang ipinatutupad na price ceiling sa mga pangunahing bilihin at pangangailangan sa kasalukuyan. Paliwanag ni Malyari, ang deklarasyon ng Pangulo ay nakatuon lamang sa energy sector at magkakaroon lamang ng price freeze kung magdideklara ng full state of national emergency sa bansa. So in a state of calamity or state of national emergency, pwede tayong magkaroon ng price ceiling sa basic commodities and essential goods. Hinahanap ko sa National Energy Emergency EO, yung provision na yon, di ko mahanap. No? So I want to clarify. Ngayon na may National Energy Emergency, pumapasok na rin ba yung price ceiling natin for basic commodities and essential goods? Will you be able, or will DOF be able to answer this? Kasi yung isang rason kung bakit tayo nagtawag ng national emergency is to put the price ceiling on essential goods and basic commodities. Ang nilabas ninyo is National Energy Emergency, which I know addresses the supply issues, but I don't think it addresses the concern when it comes to basic goods, basic necessities and basic commodities and essential goods. I want to clarify, meron ba tayo ngayong price ceiling sa essential goods and basic commodities? Meron ba? Yes, Asek Cancio. No price freeze as of now, Mr. So, Chair. walang price freeze For as of basic now. necessities, yes. So you need to call a full state of national emergency to have a price freeze, at hindi yun ang tinawag natin. Ang tinawag natin, National Energy Emergency. Is that correct, Asek Malyari? For now, Mr. Chair, it's specific to the energy sector. Bahagi ng pagdinig ng Senate Protect Committee. Samantala, pag-itsapwera sa DOLE sa mga ahensya na bahagi ng Uplift Committee, binatikos ni Representative Eli San Fernando. Detalye ang hatid naman ni Grace Mariano. Grace, please come in. Maring binatikos ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang pag-itsapwera sa Department of Labor and Employment o DOLE sa mga ahensyang bahagi ng binuong Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Committee. Ang pagbuo sa Uplift Committee ay kaakibat ng pagdeklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency. Dismayado si San Fernando na nakalimutan ng gobyerno na manggagawa ang pinakabulnerable sa pandaigdigang krisis ngayon, kaya dapat ay kasama sila sa iprioridad. Punto ni San Fernando, paano magkakaroon ng whole of government response sa framework kung wala man lang ang DOLE sa Uplift Committee. Giit pa ni San Fernando, hindi pwedeng puro ayuda lang ang sagot sa krisis, dahil paano naman ang mga manggagawa na walang natatanggap na ayuda pero sadsad na rin ang budget dahil sa taas ng bilihin. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, nanindigan ng Malacanang na laging sincere ang Pilipinas sa pakikipag-usap at pakikipagnegosasyon nito sa international community. Inihig ito ng palasyo makarang sabihin ng China na bukas itong makipagtulungan sa Pilipinas sa paghahanap ng energy resources sa South China Sea kung magpapakita ang Pilipinas ng sinseridad. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa lahat ng pagkakataon, laging sincere ang Pilipinas sa pakikipag-usap at pakikipagnegosasyon, lalo na sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinanggi rin ni Castro na mayroong secret deal si Pangulong Marcos.
Sa ngayon anya ay wala pang existing na joint oil and gas exploration agreement sa pagitan ng Pilipinas at China. Gayunman, hindi anya tututulan ni Pangulong Marcos ang anumang negosasyon na magdudulot ng maganda sa Pilipinas. Unang-una po, hindi po kailanman naging hindi sincere ang bansang Pilipinas. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang secret deal. So, kung ano man po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Ang sabi nga po ni Secretary Tess Lazaro, sa ngayon po ay wala pa pong joint exploration with China, pero hindi naman ibig sabihin na hindi magkakaroon. So, open din po ang Pilipinas. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, digmaan sa gitnang silangan dahilan ng dinaranas na krisis at kahirapan ng sambayan ng Pilipino ayon kay Vice President Sara Duterte. Narito po ang report ni Gina Mape. Aminado si Vice President Sara Duterte na galing sa labas ng Pilipinas ang nararanasang krisis at kahirapan ng mga mamamayang Pilipino. Sa inilabas na pahayag, nilinaw ng Vice Presidente na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangaring magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Aminado si VP Sara na hindi normal ang pinagdaraanan ng mga mamamayang Pilipino na anya ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa. Kabilang dito ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Inaasahan ni VP Sara na sa mga darating na buwan ay lalong magiging mahirap ang sitwasyon dahil sa banta ng El Nino mula Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Paalala ng Vice Presidente sa pagtitipid, unahin ang sapat na pagkain para sa pamilya, pagpapagamot sa may sakit at ang edukasyon ng mga anak. Punto ng Vice Presidente, ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan, kaya anya simulan na planuhin ang mga hakbang hanggang sa katapusan ng 2026, kasama na ang pagharap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at risk reduction measures laban sa epekto ng matinding init at mga pagbaha sa ating kabuhayan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras, 1 minuto na lamang bago sumapit ang ikapito ng umaga, nagpaliwanag naman si House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro sa paggamit nito sa terminong mini-trial patungkol sa ginagawang pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Luistro na ang impeachment hearings ng komite ay may tuturing na preliminary investigation at hindi mini-trial. Ang kay Luistro, ginamit niya lang ang terminong mini-trial upang madaling maipaunawa sa publiko ang kaibahan ng impeachment proceedings sa Kamara at impeachment trial sa Senado. The use of mini-trial, the term mini-trial, is only to help the public distinguish the proceeding before the Justice Committee vis-a-vis the trial which will happen in the Senate. No? Definitely, this impeachment proceeding before the Justice Committee, particularly the hearing proper, is tantamount to a preliminary investigation. And therefore, there will be clarificatory hearing as distinguished from a trial that is for the purpose of determining the existence or non-existence of probable cause. Ginawa ni Luistro ang paglilinaw makaraang ikatwinan ng mga abogado ni VP Sara na hindi dumalo ang Vice Presidente sa impeachment hearing noong March 25 dahil walang jurisdiksyon ang House Justice Panel para magsagawa ng kahit anong forma ng trial o paglilitis. Samantala, pagpapaliban sa barn polls, welcome sa OPA-PRU
Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Angel Garcia. Angel. Ikinalugod ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act No. 12317 na nagtatakda ng September 14, 2026 bilang bagong petsa ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa PAPRO, patunay ito ng matatag na liderato ng Pangulo at ng kanyang pangako na mapanatili ang integridad ng Bangsamoro peace process na kabilang sa pangunahing peace agenda ng administrasyon. Pinuri din ng ahensyang Kongreso sa agarang pagpasa ng batas sa gitna ng transition period ng BARM. Nagpapasalamat din ang OPAPRO sa pamahalaan ng BARM sa patuloy na pagtupad sa mandato nito sa kabila ng mga hamon. Binigyan din pa ng ahensya na mahalaga ang pagpapaliban ng halalan upang matiyak na magiging mapayapa, maayos at kapani-paniwala ang kauna-unahang parliamentary elections sa rehiyon. Matatandang una nang itinakda ang BARM parliamentary election noong 2022, ngunit naantala matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang districting laws ng rehiyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 7:03 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Walang Pasig City Police Station sa pagkamatay ng 15 anyos sa dalagita na unang iniulat na nawawala. Ayon sa mga otoridad, batay sa mga ebidensyang nakalap at paunang forensic assessment, walang nakitang indikasyon na may naganap na krimen. Inihayag din ng mga otoridad na batay sa testimonya ng mga kaibigan at kaklase ng grade 9 student, may mga liham na iniwan sa kanilang dalagita na may mensahe ng pamaalam. Huling nakitang dalagita noong March 18 sa isang mall sa Marikina at natagpuan ng kanyang labi noong March 23 sa isang liblib na lugar malapit sa isang private compound. Nakita rin sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ng dalagita ang nylon na umunoy binili nito sa isang hardware sa loob ng mall. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 1 cent. Nasa 69 pesos and 38 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 23 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 16 pesos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi March 26. 46, 4, 19, 25, 33, at 2. Ang papremyo naman ay aabot sa 144,085,930 pesos and 99 centavos. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 29, 15, 3, 18, 23, at 30. Kung saan nasa 10 million pesos naman ang papremyo. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Sa atin namang balitang S&T, pinakamatandang domestic dog na tukoy sa isinagawang genetic study ng mga researcher. Detalye ang hatid sa atin Rose May Miranda, RM. Tinaguri ang man's best friend, nagpakita ng mahalagang insight ang bagong genetic research, kabilang ang pagtukoy sa pinakamatandang aso na tinatayang namuhay noong 15,800 taon na nakalilipas. Ayon sa mga researcher, ang asong ito na kinilala mula sa mga buto na natagpuan sa Pinarbasi Rock Shelter site sa Turkey na ginamit ng mga ancient human hunter-gatherer ay tinatayang 5,000 taon na mas matanda kumpara sa naunang nadiskubre at genetically confirmed na canine.
Sinabi ni William Marsh, isang postdoctoral researcher sa Ancient Genomics Laboratory sa Francis Crick Institute sa London na co-lead author ng pag-aaral, na may kita sa DNA evidence ang presensya ng mga aso sa iba't ibang lugar sa Western Eurasia, mga 16,000 taon na ang nakararaan at bahagyang iba ang mga genetic nito mula sa mga wolf o lobo. Sa isinagawa ng mga pag-aaral ng team ni geneticist sa Anders Bergstrom na University of East Anglia sa England, gumamit sila ng isang bagong paraan upang matukoy ang pagkakaiba ng genetics sa pagitan ng lobo at aso sa 216 na sinaunang labi na 46,000 hanggang 2,000 taong gulang na nagmula sa Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Scotland, Sweden, Switzerland at Turkey. Dito natukoy na mananaliksik ang 46 na aso kung saan ang pinakamatanda ay namuhay mga 14,200 taon na ang nakalilipas na nadiskubre sa Kessler Lock Cave site sa Switzerland. Ang oldest known European dogs na natuklasan sa pag-aaral ay napag-alamang nagbabahagi ng origin sa mga aso mula sa Asia at sa iba pang bahagi ng mundo na nagpapakita na ang iba't ibang populasyon ng aso ay hindi nagmula sa magkakahiwalay na mga domestication event. Manatiling may kaalaman sa gama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. 200-mile march ni King Harold papunta sa Battle of Hastings, isa lamang alamat ayon sa isang pag-aaral. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Lumabas sa isang pananaliksik na isa lamang alamat ang kwento ng 200-mile march sa England ni King Harold patungo sa Battle of Hastings noong 1066. Sa masasabing pinakatanyag na labanan sa kasaysayan ng Inglaterra, natalo ang Anglo-Saxon leader ni William the Conqueror na naging unang Franco-Norman king ng England noong October 14, 1066. Isiniwalat ng bagong pananaliksik mula sa University of East Anglia o UEA na ang kwento ng tanyag na marcha ni Harold patungo sa labanan ay bunga ng isang hindi pagkakaunawaan o maling interpretasyon sa Anglo-Saxon Chronicle. Isinalaysay ng Chronicle na ang mga barko ni Harold ay nakabalik at sa loob ng hindi bababa sa 150 taon, binigyang kahulugan nito ng mga historiador na pinaalis ng hari ang kanyang fleet noong September 1066. Dahil dito, pinaniniwalaang napilitan silang magmarcha ng mahigit 200 milya mula Stamford Bridge sa Yorkshire, sa Ilagang Silangan hanggang Hastings sa Timog na Baybayin upang pigilan ng pagsalakay ng mga Norman. Ngunit natuklasan ni Tom License, isang professor ng medieval history and literature sa UEA, na ang mga barko ay bumalik sa kanilang base sa London at nanatiling operational na nagmumungkahi na malaki ang posibilidad na ginamit ang mga ito ni Harold sa kanyang paglalakbay. Itinuro rin ng historiador ang iba pang mga naunang salaysay na naglalarawan kay Harold na nagpadala ng daan-daang barko patungong Hastings pagkatapos ng paglapag ni William na nagmumungkahi na meron pa rin siyang fleet na kanyang magagamit. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, karawal ngayon ang American singer-songwriter na nagpasikat na mga awiting My All at Hero. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, March 27, taong 1969, isinilang sa Huntington, New York, USA, ang singer, songwriter, record producer, and actress and director na si Mariah Carey. Nakilala sa mundo ng musika si Mariah noong 1990 matapos lumabas ang kanyang self-titled debut album at naging natatanging artist na nag-number 1 pa sa US Billboard Hot 100 chart ang unang 5 singles niya mula sa kanyang kantang Vision of Love hanggang Emotions. Si Mariah ay tinaguri ang Songbird Supreme ng Guinness World Records, munsod ng kanyang 5-octave vocal range, melismatic singing style at ng kanyang signature na paggamit ng whistle sa pagkanta. Tinagurian din si Mariah bilang Queen of Christmas dahil sa kanyang mga popular holiday music gaya ng Merry Christmas na itinuturing na best-selling holiday albums kung saan bahagi ng kanta ang All I Want for Christmas Is You na pinangalanan bilang isa sa best-selling singles of all time.
Noong 2013, na pinangalanan ng Rolling Stone si Mariah Carey bilang ikalima sa greatest singer of all time. Ilan pa sa mga pinasikat na awitin ni Mariah Carey ay ang My All, Hero, We Belong Together, at One Sweet Day kasama ang Boyz II Men. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. At sa atin naman pong balitang kakaiba, Malta magbibigay ng 1.6 million pesos sa mga magsusurrender ng kanilang driver's license. Detalye po ng balitang kakaiba ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning! Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Galaw-galaw, Biyernes na. Konti na lang papahinga na naman. Day off na. Pero yung ating balitang kakaiba, kakaibang paraan nga ang naisip ng gobyerno ng Malta upang masolusyonan ang matinding problema sa traffic at polusyon sa kanilang bansa. Ayon kay Transport Minister Chris Bonnet, ipatutupad nila ang Driving License Surrender Scheme na magbibigay ng 25,000 euros o nasa 1.6 million pesos sa mga residenteng voluntaryong isusuko ang kanilang driver's license sa loob ng 5 taon. Layunin ng polisiya na lumikha ng mobility shock lalo na sa mga kabataan upang hindi na nila makasanayan ang paggamit ng pribadong sasakyan at tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Upang maging qualified, kailangang 30 anyos pababa ang driver, 7 taon ang residente ng bansa, at may lisensya ng hindi bababa sa 12 months na walang record ng mabigat na traffic violations. Ang bayad ay ibibigay ng hulugan. Pati para dito may hulugan din. 5,000 euros kada taon, at kung magbabago ang isip ng driver bago matapos ang 5 taon, kailangan niya ibalik ang perang natanggap. Dahil ituturing ng permanenteng kanselado ang isinukong lisensya. Ang sinumang nais na muling magmaneho matapos ang 5 taon ay kailangang sumailalim sa 15 hours na driving lessons para makakuha ng panibagong lisensya. Ikaw ba, Doc Justin, kung halimbawang nasa Malta ka, igagrab mo ba? Isusurrender mo ba yung driver's license mo? Hindi, lilipat na ako ng ibang bansa. Kasi di ba, parang yung karapatan mo dito na magmaneho ay parang suppress yung freedom mo mag-drive. Pero siguro ang nais na nila dito ipakita, Darlene, yung kanilang transport system. Sana maganda yung Kung transport maganda, system nila. marami, kahit hindi ka mag-inganyo ng pera, maraming magko-commute. Kagaya dito sa atin, mag-inganyo ba kayo mag-commute dito na napakahaba ng pila sa mga tren? Oo, lalo ngayon, Doc Justin, na may 50% discount sa MRT3 at LRT2. Talagang, pag nakikita ko sa social media, bandang rush hour, grabe ang pila. Sa mga bus, no? Oo. Kahit ka nga dyan buntis, di ka paupuin diba? Yun yung ang sinasabi natin, may ganyo sana kung talagang maayos ang komportable, no? Yung sistema ng transportasyon. Pero pinupuri ko naman yung carousel na yan. Yes. Kasi unang-una, iwas traffic, no? At saka marami naman ang bus na bumabiyahe kahit anong oras, no? So yun lang, ayusin ang traffic system para mainganyo ang lahat na mag-commute. Malaking tipid din para sa mga empleyado. Lalo na ngayong panahon na mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Yan ang ating balitang kakaibang araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bakit kung kailan Biyernes, ang lakas na niya? Parang hyper. Nakatulog ka ba kahapon, Doc Justin? Oo nga. Parang nakapag-recharge Kasi pagka yung araw na wala dito ako. Ano ginagawa mo? Pag nagbabalita ko, bumubulong kasi tulog na yung mga kasabayan.
Dito, makasigaw. Bigay todo ka talaga pag Makatodo. nandito ka. Sige, salamat. Ayan. Just sound na ako. Thank you. Iyon, bago tayo magtapos sa ating balitaan, Albert, ito muna, bigay ko muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Friday para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Kailangan bang may basbas ng pamilya ang kasal at bakit? Ayun, ano ayan muna na. tayo? Layo muna tayo sa politika, mga kanyusik, no? Sabihin siguro na iba, "Hay, salamat." Teka, marami nang nai-stress sa correct ka dyan. issue natin sa politics. Pero Yes, ito muna exactly. tayo. Usaping pamilya tayo at usaping kasal, mga kanyusik, no? Kailangan bang may basbas ng pamilya ang kasal Ayan. at bakit? Itong Ayan. pag-usapan, Darlene, kasi marami ngayon siguro yung mga nagpaplano ring magpakasal. Yes, oo. Anong buwan ba yung yung tinatawag na Sabi nila, ang pinakamarami daw na June? buwan na nagpapakasal, June tsaka December. yun yan pala yung yun. dalawang buwan na Ay, talagang maraming nagpapakasal. ilang buwan na lang, March na ngayon. Oo. So baka nagpaplano kayo. Pag-usapan muna natin sa Opinion Mo, Opinion Ko, ang basbas ng pamilya sa kasal. Yun. At para po sa inyo mga opinion, mga kanyusik, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, March 27, 2026. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.